Ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po mala Duterte ang style na bara-bara. No? Eh dating Pangulong Duterte, meron pang chart. May chart pa pagkalaki-laki. Oh, kulay ano kulay ba 'yan? Dilaw. Yun po yung yun po yung Manila paper, tama ba ako? Yung Manila paper, ang daming nakalista doon. 'Di ba? Ang daming nakalista mga boss chief, amo sir. Pero sabi ni Tunying, yung dating pangulo, may naipakulong ba? Uy, sampal yun sa mga doon sa ibang INC Pasensya na mga ibang INC Sampal sa inyo yun. Mismo si Katunying. Pakita ko muna, tapos tutuloy ulit tayo. Babalikan natin si Abante. Okay? Pakita ko muna. Ibalik natin yung video ni Katunying ho. Na mismong siya, sinasabi niya na walang naipakulong ang dating Pangulo. Nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Nakita nyo? May mga pinangalanan tao, pero nakulong ba, Tunying? May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt nun? Hihinto kita dyan, Katunying, makakasakit ka ng mga kapwa natin Pilipino. Although alam natin, mga DDS, alam natin medyo may kahinaan yung mga ulo. Diba? Pero hinto kita dyan, ayaw kitang makasakit ng ulo. No? Ayaw kitang makasakit ng damdamin ng mga DDS. Pag sinabi mo, baka si Greco Bellica magbigte. Yun ang dami sinasabi ni Greco Bellica na ipinakulong daw ho nila, mga bossing. Sabi ni Jake, Jake Bueno, Mark, yung nagtitinda ng dinuguan sa Luneta, bakit ang sira to si Jake Bueno. Uy, wag kang ganyan. Ewan ko. Baka ako ho, mga bossing, nasasarapan ako sa dinuguan tsaka isasawsaw mo sa puto. Totoo, mga kababayan, kung merong may tsansa na lagi maging merienda sa hapon yan, ay naku, mga bossing, sarap ng kain, di ba? Ngayon Tunying, sige, ipalasap mo na sa mga DDS yung gusto mong sabihin. May naipakulong ba si dating Pangulong Duterte na mga corrupt? Panahon niya. Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Sabihin mo na, Tunying. Meron ba? Wala. Pero in fact, wala. Alam niyo mga kababayan kung bakit magulo sa atin? Ginugulo nung mga na iimbestigahan. Ginugulo nung malalaking tao para matigil ang investigasyon. Easy lang kung isipin yan. Di po ba? Napaka-easy lang mga kababayan. Bakit? Tanggalin natin yung presidente na nag-uumpisa, na patuloy, na inuumpisahan yung pag-iimbestiga sa korupsyon sa Pilipinas. Pag napatanggal natin yan, hinto yan. Di ba? Pag nailagay natin, nailuklok natin yung isang hindi sumasagot doon sa confidential funds, absuelto lahat. Kaya lang mga kababayan, pasensya na ngayon as of 9:50 ng gabi diyan sa Pilipinas, nananatili po na ang presidente ng Pilipinas, mga bossing, ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kayong nagsasama-sama, para mabuo yung mga ganitong rally, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, at back up si Ombudsman Remulla. Nako, December 15 or 16, makakasuhan na yata kayo. Di ba hinahabol nyo yan? Makakasuhan na, hindi, baka meron pa silang rally ulit. Buwan-buwan naman mga kababayan, merong rally. Di ba? Buwan-buwan naman po may sinasabi, mga kababayan, na last ng rally to, tapos na ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, dismayado na naman ang mga DDS, mga boss, chief, sir. Nandiyan si Edwin Maglaki, si Raseme. Gigil ako, malala dyan kay Amy, apaka-desperada. Okay lang po yan. Kung yan, paulit-ulit yung topic nila, di paulit-ulit lang din po natin i-discuss
para po sa mga vlogger, recycle. Napanood nyo interview ni Ombudsman Boying Remulla, may possibility na mag-file ng charge kay Martin Romualdez. Sabi sa salita niya, may basbas ni MR yung ginawa ni Saul dito. Papanoorin ho natin yan pagka na mga bossing. Ano? Sino ba ito tumatawag? Mamaya ka na. Grabe ka naman. Ngayon mga kababayan, nasa na ba tayo? Balik natin si ibabalik natin itong si Abante ho, mga bossing. Ayan, yan. Di ba? Kasi itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, hindi bara-bara, hindi basta-basta. Mga bossing, kailangan puluduhin, hanapin lahat ng ebidensya bago mag-file ng kaso, mga boss. Ayan, tama naman po, easy-easy. Di ba? Kesa naman po, file ka, magmamadali ka na magkaso doon sa mga iyon. Kulang naman. Kayang ilusot. Alam niyo po, iniisip din niya mga yan, mga kababayan, lalo na mga abogado. Paano kapag ito ang idinahilan? Paano pag pumunta dito sa ganito, yung mga loophole ng batas natin? Paano pag sinisigurado nila lahat ng pupuntahang butas nitong mga kawatan sa gobyerno, nitong kawatan ng pera ng bayan ay natakpan nila? No? Walang lulusot. Yan ang ibig sabihin ho, mga boss chief amo sir, ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga sa inyo ni Atty. Claire 3 buwan, mga DDS. Nag-iiyakan kayo. Samantalang 6 na taon. Walang naipakulong ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, nagmamadali kayo. Di ba? Pwede nang kasuhan ng Madam Lisa, si Lady Sandok, sa pinagsasabi niya, Fatima Ramirez. Ewan ko lang ho siguro hindi na lang ho papatulan ng unang ginang. Hindi na lang ho papatulan. Siyempre ho mga kababayan, ang tao ho, mga bossing, lalo na yung mga kamag-anak, lalo na Pilipino, ang tao ho, hindi, wag na patulan kasi kamag-anak ng asawa, kapatid na. Siguro hindi na ho papatulan yan. Papalagpasin na lang ho yan. Dahil bakit po? Sabi ko nga po sa inyo, nasagot na po din yan dati mga bossing at ilang beses na din po nagpa-drug test. Alam naman nila na gano'n na yung lakaran, hayaan mo na lang. Di na pinapaniwalaan ng taong bayan. Pulboran video na naman ilalabas. Hayaan mo na. Ganun po, no? Maawain tayo doon sa mga kamag-anak, asawa ng kapatid, hindi tayo baka palagpasin na lang po, mga bossing. Kakagigil, Boss Mark, sarap ingod-ngod. Mamaya, pagka nakita nyo na po yung video niya, no? Tapusin muna natin tong kay Abante, alisin natin yung kay Abante, mga kababayan. Ngayon, nasaan tayo? Naku. Mga boss, di ba ang expect natin lahat? 3? Di ba? Naalala nyo, ang expect natin 3 araw